Boss Motovlog. Itong nasa harapan natin ngayon mga bossing ko, ito yung bagong-bago ngayon na Bergman na 150cc. Tapos yung nasa harapan natin yung bagong-bagong Aerox version 3. Kung makikita nyo, ano to, standard version yan. Isipin na lang natin na ano to, yung SP edition, yung special version. Pagkukumparahin natin siya base sa specs, features, tapos sa presyo. Pagpalagay natin sa presyo, unahin natin itong Bergman mga bossing, may SRP yan na 165,000 pesos itong Bergman. Samantalang itong ano naman, Aerox po, kung SP ang bibili nyo is nasa 163,900 po kung SP ito kasi standard nasa mga less than ano to 130,000, mga ganun ang presyohan yan, depende sa kasa, no? So imagine lang natin na ano to, na SP edition yan mga bossing, no? So sa presyo, inuna natin 163 ang Aerox SP, 165 naman po sa Bergman, no? Unahin na natin yung basic spec ng Bergman mga bossing. 149cc yan, single cylinder, 2 valves, liquid cooled, 14.2 horsepower po ang kayang isipa. Samantalang itong Aerox naman mga bossing, kung ang specs niyan 155cc single cylinder, 4 valves, liquid cooled, syempre merong BBA yan, and 15.1 horsepower, no? Malakas ang power output nitong ano, tong Aerox mga bossing, no? Nasa 15.1 horsepower. So yun, no, medyo malakas ang power output nitong ano, tong Aerox na to, medyo malakas ng konti. Pero pagdating naman sa mga safety features mga bossing, no, kung SP ang kukunin nyo, ano yan, merong single ABS, TCS, keyless na rin yan, merong anti-theft. At itong SP edition meron din tinatawag na YECBT, na kung saan iba na ang setup ng makina nito na nagiging dahilan ng pagkakaroon nito ng dalawang gear shifting, no? Meron na siyang gearings, kumbaga meron siyang touring mode saka sports mode. Keyless na rin yan, syempre adaptive brightness nandiyan na rin po yan. Kumbaga turn by turn navigation, meron na rin to, kumbaga kompleto. Samantalang itong Bergman, medyo ano to, madaming safety features to. Smart kit, full TFT na yan, at adaptive brightness na rin, saka dual ABS na rin po yan, saka traction control. Ayan, o, dual ABS yan mga bossing ko. Pakita ko sa inyo. Ayan, dual ABS yan. Samantalang kung ang kukunin nyo naman po is yung SP na Aerox, ano siya, single ABS lang yan. So tingnan natin sa mga panel nito. Ayan, meron tong adaptive brightness mga bossing, no? Full TFT display na yan. Ganon din naman sa ano, dito sa Aerox, no? Ano siya, naka-keyless na rin yan. Tapos may anti-theft. Ayan, may phone connectivity. Ayan, pares lang naman, may phone connectivity yan. Ayan, sa tail end tingnan natin. Medyo malapad to si ano, si Bergman. Malapad. Si ano naman, medyo manipis. Tapos pares naman na may ano siyang ano, turning lights. Nasa labas siya. Nakalawit. Ito rin. Yan. Tapos base sa mga nakagamit o base sa mga kanya-kanyang kumpanya, ang Bergman daw kayang tumakbo ng 43 km per liter, no? Samantalang itong Aerox naman po is 46.9 km per liter. Medyo mahaba-haba yung takbo ni Aerox, no, sa fuel efficiency. At may mga nakapag-top speed na rin ito, no? May mga napapanood akong vlog, kaya nilang tumax speed na 128 itong Aerox na to. Tapos makina, tinap speed niya nasa mga 133 ang top speed niya. Ang ganda parehas, di ba? Tingnan natin yung front assembly nito. Ganda, oh. O, di ba? Samantalang si ano naman, kakaiba. Tri-LED, tri-LED siya. Tatlo yung ilaw na makikita mo sa kanya. Ito yung nagsisilbing passing light. Passing light, diba? Ganda.
Ito may passing light din naman yan, di ba? Meron din, kumbaga parang pagka pinasing light mo, dito na rin yung lalakas yung ilaw. Ganun. Tapos itong ang maganda dito sa ano, sa Aerox, no? Ano yan? Matagal na yung Aerox eh. 1997 nagsimula yan, 50cc pa yan mga boss, no? At nagtuloy-tuloy yan hanggang ngayon. Tapos si Suzuki Bergman naman po, ano po yan? Suzuki partnership ng Haojou na sa China. Okay, kung papipiliin ka, ano mas trip mo sa dalawa? Diba? Hirap mamili eh, no? Pares maganda eh. Pero Yung start, yung pangit lang dyan, yung nag-start parang makalansing. wala na? Wala na. Ay, Oo, tinest. Parang kakalas yung makina, yung pag ni-start, wala na. Wala na, inalis na. Kasi nga na-testing ko siya dun sa event. May test ride din kasama. Wala na kasi pag ganun ko, umaandar na pala. Hinihintay ko nga rin yun eh. Lagalugulug. Parang ano. Oo, yung wala na siya, wala na. Okay na. Start. Ayan. Forma rin, di ba? Di ba? Saka sarap niya i-test. Sa gulong naman, parehas naman siya 14. Oo, tama. Parehas 14 ang mga gulong. No? Ayan. Tapos, isa pa sa maganda rito napansin ko, no? Kung Bergman kukunin, may ready top box na siya. Dito, bibili ka talaga ng top box bracket. Yan ang kanyang under seat compartment. Ano to? 25 liters under seat compartment. Tapos isa pa pala, no? Ayan, may saksakan ng cellphone dito. Meron din dun sa harapan. No? Dito. Meron din sa harapan niya. Ayan, nandyan po yan. Tapos pwede mong ilabas dito yung ano mo, cellphone mo. Yung ano, cord ng cellphone. Para nakatakip na lang to. Ayan. Dito yan. Ayan. Ito kasi standard version to, mga boss, sa Aerox. Pero pagka yung SP edition, keyless na po yan. Ito yung standard. Sa Bergman kasi wala pa silang nilalabas na standard edition. Kumbaga high end talaga, premium talaga yung nilabas. Syempre pag premium, 3D emblem talaga. Yan nagpapaganda dyan. Naka sub tank dito sa Bergman. Sa SP, naka sub tank ba? Hindi kasi SP to eh, standard to eh, no? Tapos ang tank capacity nitong ano, tong Bergman mga bossing is 8 liters po yan ang tank capacity niya, yung fuel na pwede mong ikarga sa kanya. Samantalang si Aerox naman po 5.5 fuel tank capacity, so mas malaki yung tanke nito, tong Bergman. Ayan. Ikaw na mag-decide mga boss kung anong gusto mo dyan sa dalawa. Imagine mo na lang SP Edition to. Imagine mo lang SP Edition tong Aerox na to. No? Ayan.